Oo, yun. Ano ka ba naman po? So, okay lang yun. Good morning, mga brothers and sisters. Ito po ulit tayo sa ating Bible morning walk. Good morning, mga friends. Ito po kami ni Fe. Ayan, nakadalawang round na ako na ikot. Si Fe dito nag-exercise sa may soccer field. Morning! Ayan. So, and good morning and shout out sa ating mga friends at mga brothers and sisters. The second commandment, tuloy po natin yung ating discussion sa Matthew 22. Verse 39 na po tayo. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Kahapon, mga kapatid, love the Lord your God in all your heart, in all your soul, and in all your mind. The word love, at yun din yung katulad doon sa ngayon nga yung Matthew 22:39 na the second is similar to it. Yun ang paggagamit. Deuterohomoia, same. The second is same. Ibig sabihin yung love, the same love na ginamit dun eh. The word agape says na agape rin na ginamit sa love your neighbor eh. Minsan akala natin yung agape sa Diyos lang eh, pero yun din ang ginamit eh. Which, baga, kaya sabi doon sa Greek, deutero, the second, and homoia, homo, same, is same to it. Ganon din yung quality na ng pag-ibig natin sa ating kapwa. It is a continuing love also na agape says din. Balikan ko lang sa konti yung mga kapatid. Si Tipina from PMI, shout out. Alam ko nanonood rin si Timaan. Nag-post siya kahapon eh, no? About love. Kaya sabi ko, discuss natin ngayon yung love your neighbor as yourself. Doon sa ating pagmamahal sa Diyos kahapon, Matthew 22, 34, 35, love the Lord your God in all your heart. No? Ginamit ko is in kasi na doon siya yung pagmamahal natin doon sa puso natin, hindi sa pamamagitan, nandun na direkta sa puso natin, doon sa buhay natin, doon sa isipan natin, sa pag-iisip natin. Naalala ko kasi yung ginagamit namin sa PCP, Westminster Shorter Catechism, and the first question there is, what is the chief end of man? Ano ba yung pinaka-highest goal ng tao? And the answer to that catechism is to glorify God and to enjoy Him forever. Now, nung tiningnan ko yung meaning ng agape says sa Greek Bible Hub, no? Mayroong ini-imply, no, doon that agape says, or to love is to love, to wish well a person, to take pleasure in, no? To take pleasure in, maging masaya ka sa kanya. So, pwede palang yung sense pala ng loving doon is pwede palang
The chief end of man is to glorify God and to take pleasure in Him forever. To enjoy Him forever, di ba? Which also, ang sense then is, it can also denote to love Him forever. Agape says, yun yung idea nga, no? Kaya future indicative active. You shall love the Lord. You shall continue loving God. You shall continue loving the Lord. And on the same level, similar ranking, no? Although sinabi ng Panginoon, this is the first and great, you shall love the Lord. And the second, the Toro, is similar to it. Siguro, gusto sabihin ng Panginoon sa atin, yung pagmamahal natin sa ating kapwa, it will also take our heart, our soul, our mind. Hindi rin natin pwedeng maihiwalay ang pagmamahal natin sa ating kapwa, no? Sa puso, pamahal natin ating kapwa, sa isip natin at sa ating buong buhay, sa ating buong kaluluwa. As you love yourself, love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na minamahal natin ang ating sarili. Hindi sinasabi na wag nating mahalin ang ating mga sarili, no? Ang totoo, itong Bible Morning Walk na ito, isang expression to ng pagmamahal ko sa aking sarili. Kagabi ay nakalmot ako ng pusa. So paglabas ko ng bahay namin, doon sa bakuran namin may pusa na medyo bata pa. So tinaboy ko siya at uwi ko siya sa likod. So pagpunta ko sa likod, siguro takot siya. Gusto niyang umakyat doon sa pader, pero hindi siya makakyat. Ginawa niya, bumalik doon sa direksyon na nandun ako. So pagtakbo niyang pabalik, ayun, nadali yung hinlalaki ng aking paa. So doon ako nakalmot. So sa pagmamahal ko sa aking sarili, sabi ko kay Pepot, naghahanap ako ng Animal Bite Center, ABC. Naghanap ako ng medyo mura-mura. Yung una na pagtanungan ko, aabutin ng 3.5 first vaccine, tapos 1.8 yung tatlong sunod-sunod. 1.8, 1.8, 1.8. So hanap ulit ako sa Facebook. Habang nahanap ko sa kotse, mayroong map doon na mas malapit. Kaya doon ako nagpunta. So si Kuya Benedict yung nurse doon, yung mag-i-inject. So mabait naman siya. Tinuro niya sa akin, pero yung una nga is around 1.5 lang first vaccine. May kasama ng toxoid, tetanus toxoid, no? Tapos meron pa siyang 3 succeeding vaccines na tig 600. Sabi, mas mura to. Nga lang, sa bandang baba, may sinabi siyang booster para sa tetanus toxoid na 900. Depende sa aking timbang. At meron pa yung tinatawag na ERIG, which is ito raw yung rabies blocker. Ibablock agad niya, lalo na kung wala pang 24 hours. Sabi ko, wala pa. Almost 1 hour pa lang, 30 minutes to 1 hour pa lang ako, kaya naghanap kagad ako. Pero sa estimate ni Kuya Benedict ay 6,600 yung ERIG na yon, no? Kinuwenta niya according daw sa aking timbang. Sabi ko, hindi ko kaya. Pipili na lang ako sa Dasca Hospital. Bukas ka ako ngayon sana, maga. Pauwi na ako. Doon pala sa kanto ng buro, sa kanto namin, meron palang ABC rin doon, no? Yung box press, nakatago nga lang siya, pero ang laki nung sign. Kitang-kita mo. Kaya pagpasok ng kanto, ang pakaliwanag, Animal Bite Center. Then, sabi ko,
Baka mura din to. So punta ako. Akit ako sa second floor. Pagdating ko sa clinic, meron na lang last patient. No? Mag 8 p.m. na kasi yun na baby. Bata. Yun, mga 2 years old. And yun daw, nung tinanong ko, kausap ko na yung nurse, si Nurse Cat, yung nag-inject. Ay, booster lang daw yun. Booster. Dati niyang anti-rabies. Yung anti-rabies pala, it can last for 3 years. Bubooster mo lang, no? Inject ka lang ng booster every 6 months, so ganon. So, to make the story short, loving myself, in-afford ko na magpa-vaccine kahit na magbabayad. Mahal ko sarili ko eh. Sabi, ang maganda nito. So, nakakwentuhan ko si Nurse Cat. Andun din yung mister niya, saka yung anak niya na may konting autism. So, hindi ko naman napansin, pero pineto nilang mag-asawa sa akin. Ang pangalan lalaki is Deo. Sabi ko, di ba alam, God ang name mo, di ba? Hindi, alam niya. Sabi mo, dinala ako sa cat na nakakagat sa akin. Si Nurse Cat. Tapos, nandun rin ang Diyos. Si Deo. Kaya, then, nung kinwento niya na, sabi, ito, sir, yung vaccine namin is 500 lang. Anti-rabies. Then, 200 yung toxoid. That makes it 700. Then, pinirwaling sa akin yung sinasabi pong rabies blocker. Sa akin po, dito po sa amin, sa box press, is 1.5 lang. Hindi po 3 vials, no? Isa lang kasi wala pang 1 hour eh. So direct, no? Intervention na kagad, doon na i-inject yung erig sa mismong nakalmot na nagdugo. So yun, umuwi ako, na-vaccine ako, 2 lang, no? 2. Mayroon pang 3 or 4, depende kung mamatay nga yung pusa. Sabi ko, pag namatay yung pusa, siyam na vaccine, niloloko ko. Kasi siyang mambuhay ng pusa. So, just a sample, no, of how we love ourselves. Na hindi natin sinasadya, pero ginagawa natin talaga yun. Sabi ng Panginoong Jesus, love your neighbor as you love yourself. Hindi niya sinasabi, kalimutan mo na ang sarili mo. Mahalin mo yan. Kasi sa pagmamahal mo dyan, ay napapadamay na ang iyong pamilya. Papadamay na ang iyong asawa. Papadamay ang mga anak. At nadadamay na rin ang iyong kapwa. Kaya, sabi ng Panginoong Jesus, minamahal nyo ang inyong sarili, idagdag nyo ang pagmamahal sa kapwa. No? Love your neighbor as you love yourself. Isalin natin, mga kapatid, mga brothers and sisters, mga friends, isama natin ang ating kapwa sa ating pagmamahal. Mahalin natin ang ating kapwa. Ngayon, yun nga ang big question. Paano natin pagsasabayin ito? As Christians, may additional pa yan, di ba? So, love one another. Love one another. Because as we love one another, it shows that we are the disciples of Jesus Christ. Sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid kay Kristo. Pero it doesn't it must not shut off or shut out our neighbors. Hindi dapat sarhan ng simbahan ang kanyang mga pintuan sa pagmamahal sa kapwa. And praise God kasi may kapatiran kami, yung church ng kapatid ko,
Forever Community Church ni Jo, ay tuwing mag-Christmas, nagsisend yun sa church sa akin ng mga groceries, biscuits, tapos may Christmas pack sila. And ginagawa namin, as isa sa kanilang mission objective is to reach out those who are really in need. Kaya maliban pa sa pagmamahal ko sa aking mga kapatid sa loob ng church, na sinasali ko sila doon sa list ng aking mga bibigyan, nagkakaroon din kami ng tinatawag na community Christmas party. At namimili kami ng mga sa paligid namin na mabibigyan din namin doon. And that is loving your neighbor as you love your church, as you love yourself, as we love one another. So, the neighbor, the kapwa, is every person. Walang exempted, kumbaga sabi nga, sa human rights. Pag criminal ba, wala nang human rights. So, meron, di ba? So, kasali pa rin sila. Kaya nga, ang society natin, di ba? Kahit na criminal yan, nakakulong yan, pakakainin pa rin yan. Bibigyan pa rin yan ng damit. Although, minsan nga, dahil sa korupsyon, yung mga ganitong klaseng tao ng ating lipunan ay napapabayaan. At kawawa ang kapwa. Kawawa sa kanyang kalalagayan. Now, speaking of rights, I think sa command na ito, love your neighbor as yourself, siguro kailangang isali din natin isa sa mga right, or freedom, di ba? Freedom of speech, isa sa mga right natin yan. Freedom for a counsel, freedom for an attorney. Yan. Yung mga issue ngayon . Now, I think another one which is nakalimutan ng ating konstitusyon, nakalimutan ng ating saligang batas, is the freedom to be loved. Narinig nyo ba yun? Galing sa Lord na insight yon. The freedom to be loved, the right to be loved. Bawat isa sa atin ay may karapatan tayong mahalin ng ating lipunan, mahalin ng ating kapwa. Dapat pala nasa batas yun. The right to be loved, the freedom to be loved. Kasi that is one of the greatest commandment. Pangalawa doon sa greatest commandment ng Panginoon. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, in all your mind. And the second to it, and the second which is the same to it, yun ang sinasabi, yung deutero homoi aute, similar to the first. At yun nga yung loving your neighbor. Ngayon, bakit? Bakit ito yung sagot ng Panginoon doon sa abogadong sumusubok sa Kanya? Kasi, I think that expert of the law is one of the member ng mga Pharisees. Na sila yung mga they see themselves as the enlightened one. Sa pagtingin nila sa kanilang pagiging mga ritualistic Jews, Pharisaic, nakalimutan na nila yung pagmamahal sa kapwa.
okay na sila eh. Sa tingin nila, okay na sila sa kanilang relasyon sa Diyos. So, wala na idadagdag. Mahalaga, they are doing their ritual activities na sa tingin nila, that is what yun ang requirement ng law. Pero sabi ni Jesus, no, sa dalawang utos na ito, nakasabit dito, kumbaga parang ito ang humahawak sa kautusan at sa mga propeta, the law and the prophets. On these two commands, hang the law and the prophets. Napakahalaga, di ba? Ganoon kahalaga ito. Why? I think ang sinasabi ng Panginoong Jesus is that I am also your neighbor. Kapwa nyo rin ako no? Kaya nga tinanong nila, kayo, ano ba sa tingin nyo sino ba sa tingin nyo si Kristo? Sabi nila, Son of David. Son of David. Bakit sabi ni David, no? Doon sa Lord. Ba't siya tinawag Lord kung siya ay anak ni David? So, yan. Hindi na sila makasagot. Bakit in-address ni David yung Messiah na Lord? Kung ang tingin nyo sa Kristo, sa Messiah, ay anak ni David. Siyempre, alam natin na sagot dyan, no? Lalo na yung mga taga-PMI at PTS at TTS. But that is showing yung treatment ninyo, pagtrato nyo sa akin. No? I am the Christ, I am the Messiah. At yun ang gustong ibukas ni Jesus sa isip nila. Yung paano nila tinatrato si Jesus. Which is also human, di ba? Holy God and holy man. Fully God and full man. No, kompletong Diyos at kompletong tao ng ating Panginoon Jesus. And He is part of the neighbor na kapwa natin. No? Kasi siya ay totoong tao at totoong Diyos. Kaya, I think, Matthew 22 command. These two commands, again mga kapatid, you shall love the Lord your God in all your heart, and in all your soul, and in all your mind, and this, which is the first and great command. Entole, megale, mega, no? Mega, great. Entole is command or injunction. And the second, which is similar to it, yan ang literal sa Greek. The second, which is similar to the first, is to love your neighbor as you love yourself. Kaya mga kapatid, yun ang gagawin natin. Kasi utos yun eh. Diba? It's one of the two great commands sa atin. So dapat nating sundin. Dapat nating gawin. No? Kaya sabi nga, pagsasabayin natin yung pagmamahal natin sa ating sarili, pagmamahal natin sa ating mga kapatid na Christians, at pagmamahal natin sa ating kapwa. And doing that, we are also targeting the similar and the greatest, the first, the foremost, the proton, which is, you shall love the Lord your God in all your heart, in all your soul, and in all your mind. Pray tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakaganda ng yung sangnilikha. Kami na nilikha mo ayon sa iyong larawan, ayon sa iyong wangis.
You have created man in your own likeness, in your own image. Ganun mo kami pinahalagahan. Ganun mo kami tinaas sa mga iba pang nilikha mo. And as you loved us, as you loved the world, siguro ganito na rin namin titingnan yung sinabi mo na, for God so loved the world. Yung pagmamahal na to na agape says, hindi ito yung electing love, hindi ito yung saving love, but this is a caring love, helping love sa aming kapwa. Na yun ang aming pag-aralan, yun aming tingnan kung papaano, lalo na ngayong panahon na ito, selective love na kasi ang namamayani. Kung sino lang yung tropa mo, kahit nga sa church mga Christians ganun din. Selective love na. Hindi na agape says, hindi na agape love. So, sorry Lord kung may mga kapwa akong hindi na-treat ng tama, hindi ko minahal. Sorry din Lord kung may mga kapatid akong hindi ko ganoon minahal. Kasi nga kung kapwa dapat mahal, di mas lalo na, di ba? Ang aking mga kapatid. Love one another. Pero mas sorry, Panginoon, kung hindi kita namahal ng buong buo, ng kumpleto sa aking puso, ng kumpleto sa aking kaluluwa, sa aking buhay, at sa aking pag-iisip, sa aking mga pagpapasya, sa aking buhay. Sorry, Lord. And bless, oh God, bless your church. Bless patuloy kagalingan, yung aking mga susunod pang anti-rabies injections. Ganun din yung pagpunta ko, Lord, sa Solano, Nueva Vizcaya, itong April, para magturo sa PTES Extension. At ganun din sa Cebu at Bohol, together with Jonathan and Maricel, sa kanilang pag-uwi muli din sa Pilipinas. At ganun din sa nalalapit na baptism ng aking apo, sambahayan ni Agape ni March, si Jigs, si Yerem sa kanyang pag-re-register muli, sa aking mga kapatid sa Oikos Reformed Christian Church. Continue to pray for them, oh God. Sa aking mga kaibigan, mga kapatid sa Good Harvest of Jesus Christ International Ministries, yun ang dating pangalan ng church namin. Tagal rin ako nagpaglikod doon. Sa aking mga kaibigan, sa sambahayan ni Dave Laudato, kay MC, sa kanyang mga anak, kay Prony, kay Sarah, sa kanilang mga anak, sa aking mga kaibigang pastor, kasamahang pastor. Patuloy na pagpapala mo, Panginoon, kagalingan din sa mga may karamdaman pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sarap mo na lagi, sarap mag-aral ng iyong mga salita. So, purihin ka, O Diyos. The chief end of man is to glorify God and to love Him forever, to enjoy Him forever. Yun ang practical expression ng pagmamahal sa Diyos. Yung nag-e-enjoy ka sa presence ni Lord. Satisfied ka sa Diyos. No room for doubt, no room for questioning God or who He is to you. Wala, hindi dapat ganun. Wala yun. Kahit ano pang mangyari,
Kahit kunin ka na ni Lord, hindi ka pababayaan hindi pababayaan ng Panginoon ng yung pamilya, yung sambahayan. And you will experience the best thing na plano ng Diyos para sa iyo. Okay, thank you Lord. Yung papuri pa salamat in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Good morning po mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Ito po ang ating Bible morning walk. Pag-aaral naman natin ng mga commandments, direct command coming from Jesus para sa atin. So, hindi ko na makita si Pe, na malengke na siguro. Yung pa pala, ay doon sa dulo. Salamat. Salamat kay Jesus sa pagtuturo niya sa ating magkaroon tayo ng mga ganitong panahon. Maging guide sa buong maghapon natin. Lalo na ngayon, yung mga papasok sa opisina, pasok sa school, ang daming kapwa na makakasalubong nyo, makakamit nyo. Remind sa atin, love your neighbor as you love yourself. Ito, magpapaalam na si Pe. Apot. Bye-bye. Morning! Wala daw akong debit. Wala. God bless. Wala akong